Senator Ping Lacson, ilang araw na, nakita namin 1 linggo na ng pagsasabi na ang question niya is yung pagkatao nitong 18 kaya hindi raw kailangang imbestigahan eh. So first time natin narinig sa isang Senator Ping Lacson na tumatanggi siyang imbestigahan. Akala natin konting whip lang ng corruption. Papatawag kaagad sila ng inquiry dyan sa Senate in aid of legislation kuno, pero kinukondena nila yung mga nagsasabi ng totoo kagaya na nangyari kay Sergeant Gotesa. So diyan sila magaling at ang yung mali inuulit nila araw-araw, buwan-buwan. Kaya yung mali nagiging tama sa pananaw ng mga hindi masyadong nag-iisip ng malalim at nanonood lang sa sinasabi nitong mga tiwaling politiko na ito. So ang masasabi natin sa ating mga kababayan, aralin yung mabuti dahil yung narrative nila talagang perpekto. Magaling silang manira doon sa mga taong nagsasabi ng katotohanan at challenge ito. Lalo na kay Attorney Baligod na nagsasabi na, sige, patawag nyo kami at doon tayo maghaharap. Gusto nila ito nangyari sa NBI na pinatawag sila kasi doon sila maglalabas ng ebidensya at doon marami pang lalabas. Hindi lang itong 18. Meron pa tayong 12 na nandyan at may susunod pa doon sa 12. Ano pong mensahe na maipapadala nito sa gobyerno at sa taong bayan ng pagdami po ng sumusuporta po sa inyo pong misyon, Kapitan? Kami nagpapasalamat unang-una sa lahat dahil sa growing support na nanggagaling sa ating mga retirees at sa palagay ko ngayon aabutin ito ng 1,000 at yung mga kapatid natin na MNLF, MILF at lilinawin natin ang pagbibigay nila ng suporta ay hindi sa kabuuan ng kanilang kinabibilangan grupo MNLF or MILF. Ito ay personal nilang pagbibigay ng kanilang pangalan sa kanilang simpatya doon sa ating sinusuportahan na naglalabas ng anomalya sa ating bayan, lalo na itong 18 Noble Marines natin na wala namang ibang susuporta rito kundi kapwa retirees rin. Kaya ang panawagan natin sa gobyerno, hindi natin kailangan maging matalino para makita natin itong malawakang korupsyon. Hindi na natin kailangang imbestigahan pa ito ng malalim. Taong bayan na kailangan umaksyon rito dahil ang Senado mismo tumatangging imbestigahan ito dahil alam natin na kasabwat rin sila Hindi man lahat sa kanila, karamihan sa kanila is kasabwat rito. Opo. Minsan, ginagawa ng mali siya kapag meron pong galing sa militar o dating sa militar na sumusuporta, lalo na po pag nagiging kritiko ng gobyerno, ang nilalabas agad na naratibo ay destabilisasyon po, Kapitan. Ano pong masasabi niyo po ukol dyan? Alam mo, dyan sila magaling Admar. Na perfect na nila yung ganyang scheme. Yung pag nagsalita ka ng katotohanan, lalo itong 18 Marines, nakausap ko ang ilan rito At sila desidido talaga ilaban ito hanggang kamatayan. So ang nakikita natin sa gobyerno, magaling sila, nakokontrol nila yung narrative social media, mainstream media, nagpapasalamat lang tayo. Nandyan SMNI, nandyan yung Net25, na patas kung magbalita. Yung iba, wala, twisted pa rin. Kukunin nila yung mga statement na papabor sa kanila at ini-splice nila para lumabas na yung nagsasabi ng totoo, sila ang nagsisinungaling. At ito yung maliwanag na halimbawa, Admar Almar. Si Senator Ping Lacson, ilang araw na, nakita namin 1 linggo na ng pagsasabi na ang question niya is yung pagkatao nitong 18 kaya hindi raw kailangang imbestigahan So first time natin narinig sa isang Senator Ping Lacson na tumatanggi siyang imbestigahan. Akala natin konting whip lang ng corruption. Papatawag kaagad sila ng inquiry dyan sa Senate in aid of legislation kuno, pero kinukondena nila yung mga nagsasabi ng totoo kagaya na nangyari kay Sergeant Gotesa. So diyan sila magaling at ang yung mali inuulit nila araw-araw, buwan-buwan. Kaya yung mali nagiging tama sa pananaw ng mga hindi masyadong nag-iisip ng malalim at nanonood lang sa sinasabi nitong mga tiwaling politiko na ito. So ang masasabi natin sa ating mga kababayan, aralin yung mabuti dahil yung narrative nila talagang perpekto. Magaling silang manira doon sa mga taong nagsasabi ng katotohanan at challenge ito.
lalo na kay Attorney Baligod na nagsasabi na, sige, patawag nyo kami at doon tayo maghaharap. Gusto nila ito nangyari sa NBI na pinatawag sila kasi doon sila maglalabas ng ebidensya at doon marami pang lalabas, hindi lang itong 18. Meron pa tayong 12 na nandyan at may susunod pa doon sa 12. Opo, Kapitan, paano kaya makakahimok tayo ng mga magbubulgar sa katiwalian sa gobyerno kung yung magbubulgar either tatakutin o di kaya isisirain yung kanyang siya mismo at tapos gigipitin, mas lalong wala nang mahihimok na magsalita ng totoo dyan, taliwas doon sa palagmagan lagi na tulungan nyo kami sa paglaban sa korupsyon, sa paglaban sa katiwalian. Pero here comes kung merong lalabas, parang sila yung pinagtulungan. Kapitan. Alam mo, napakagandang punto yan na kailangan natin pag-usapan ng malalim. Wala na tayong tiwala. Anumang investigasyon na gagawin ng anumang departamento ng gobyerno ngayon, lalo na dyan sa legislative branch, both upper and lower house. Isama mo pa yung nasa executive branch. Wala na tayong tiwala talaga. Kaya ang sinasuggest talaga natin, taong bayan na mismo ang mag-conduct ng sariling investigation. Maaaring gawin itong People's Tribunal o People's Court. Doon na natin imbestigan at doon sila magsiwalat ng kanilang nalalaman. Anyway, sworn statement lahat ito At yung mga lalabas pa na susuporta sa 18 na dati rin nilang mga kasama, magandang taong bayan na ang mag-imbestiga at taong bayan na rin ang huhusga. Dahil sa totoo lang, kapag tayo'y nag-submit pa, ibig sabihin nagpa-under pa tayo doon sa proseso ng gobyerno, anong panalo natin na yung mag-iimbestiga kasabwat sa anomalya? Magiging patas ba sila sa Kongreso? Hindi. Magiging patas ba sila sa Senado? Hindi. Magiging patas ba sila sa Ombudsman? Hindi. Magiging patas ba sila sa NBI? Hindi. Bakit? Sila nagtataki pa noong malawakang anomalya. So anong aasahan ng taong bayan dyan? So tayo hindi natatakot. Ang United People's Initiative, maninindigan tayo dahil ang mga founder ng United People's Initiative, karamihan talaga is mga retired militaries natin, both sa military side and PNP side, at nandiyan rin ang ating mga kapatid na Muslim. So tayo ay maninindigan at naniniwala. Konti lang yung mga magnanakaw na yan Sa dami ng taong bayan, kahit magkagulo tayo, walang manggagawa yung mga yan. Dahil Opo. alam natin 100% na malamang sa porsyento ng mga active, ang puso niyan at simpatya nandyan sa 18 Marines natin at sa mga lalabas pa. Kapitan, bago lang si Almar, ang UPI po ay kabilang sa mga sumusuporta sa paglabas, paglantad po nitong mga dating sundalo, yung tinaguriang Brave 18. Balita ko po, tinatakot na rin sila ngayon. Tama yan, may mga threat. Kasi tuwing magkakaroon ng exposure sila sa media, nandyan talaga nakapaligid yung mga nagmamatsyag, nagmamanman. At itong mga Marines na ito, well-trained ito. Sila mismo na aamoy nila kung delikado yung paligid, may mga nagmamanman. So, sila rin ang nagdi-decide at bumubulong kay Attorney Baligod or dun sa mga handler nila na hindi na safe sa lugar. Ang role ng UPI, kapag ka nasa labas sila, talagang 100% yung support natin sa kanila. Tumutulong tayo dun sa seguridad nila. Pero kapag ka aalis na sila sa isang venue, hindi na namin alam kung saan sila dinadala ng kanilang handler. So doon natatapos yung ating role. Kapag ka visible sila, nandiyan ang UPI.